Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin po ang ating mga kapatid sa ibang relihiyon, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at ng iba't ibang parte ng mundo. Lalahatin ko na kayo. So maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking channel at patuloy natin suportahan ang ating mahal na VP Sara. Okay, so for today's video is all about Congressman Cagas ng Davao del Sur. Hindi ko din maintindihan itong lalaking to. Okay? Ano ang kanyang layunin sa pagpapa-impeach kay VP Sara? Pero limi-limi natin. Sige, ito na nga lang. Bibigyan ko kayo ng isang mabigat na pinakamalaki. Isa sa pinakamalaki na gawa ni VP Sara sa mga taga Davao region. Okay, ito papaalala ko lang ha. Anong tawag ito? Congressman John Ray Cagas ba yan? John Ray nga ba? Ano bang pangalan mo? Diyos ko, hindi bagay sa'yo. Congressman, nung November 12, kasama ka pa, di ba? November 12, 2022, kasama ka pa nung nag-award itong si VP Sara ng mga land titles with the Department of Agrarian Reforms. Sa ilan? Sa 135. Okay? Na CLOA beneficiaries. At 2,000 plus na certificate para sa mga land title ng mga farmers. Congressman, di ka ba nahihiya? Doon lang sa mga tao na pinagbibigyan ng lupa. Libre. Well, karapatan nila yon, yes, oo. Pero, dito sa amin, kahit karapatan na ng ibang mamayan, kailangan pang pagdaanan, magbuwis ng dugot, pawis. Pero sa inyo, ibinigay lahat ni VP Sara ang inyong karapatan. With title. November 12 lang yun, 2022. Nakalimutan mo na ba yun? Ha, Congressman Cagas? Ano, pabida ka lang? O gusto mo lang talagang mawala ang mga Duterte sa linya ng mga Davao? Siguro sa isip-isip mo, no? Sa isip-isip mo lang, this is the time, this is about the time na kailangan na din matanggal talaga ang Duterte sa Davao. Para sa kaalaman mo, kahit na ako'y tinatagyawat ngayon, okay, hindi mo mawawala o hindi mo na matatanggal ang legacy ng mga Duterte sa Davao. Dahil kahit ikaw, hindi mo kakayanin ang ginawa nila. Ikaw, alone, hindi mo kakayanin yon sa edad mong yan at sa ugali mong yan. Hindi ka na mabibigyan ng pagkakataon ulit para magawa pa yun. Gagawa ka ng pangalan? Yes, nakagawa ka ng pangalan ngayon. Ano? Isa ka rin sa mga gumraduate ngayong 2025 na mga walang utang na loob. Okay guys, sininawin ko ha, guys. Sa mga nang babash, okay, na sinasabi because of utang na loob, ganon, wala na ang freedom na bumoto, ganon. Kayong mga makakaliwa ang utak ninyo. Ang ibig sabihin ng utang na loob, okay? Itong mga Duterte na to, ibig lang sabihin, may nagawa silang mabuti sa kababayan nila. Okay? Sa mga kababayan nila. Ngayon, kaya ko sinasabing walang utang na loob, dun lang ba sa pabor na ibinigay ng mga Duterte na yon, may isip ba nila na corrupt that time ang mga Duterte? Hindi man lang nila nireconsider itong mga nagawang kabutihan nitong Duterte at magkaroon sila ng benefit of a doubt na talagang corrupt nga ba to? O flander nga ba to? O ano? At hello, iisa kayo ng lugar. Supposedly, magkakaalyado kayo. Pero ikaw mismo, isa kang anay. Congressman Cagas. Kaya sa mga nambabash, okay?
Isa kayo sa sumisira sa Pilipinas. Isa kayo sa nagpapabagsak sa Pilipinas. Yan lang masasabi ko sa inyo. Okay? So, balik tayo kay Kagas. Kaya mo bang palitan ang historical legacy ng mga Duterte? Oo. Alam mo kung ano ang tatak mo sa history? Isa kang ahas. Isa ka sa mga ahas ngayong 2025. Diba? Well, ganun talaga. Ang tao talaga nagbabago pagka pera-pera na ang usapan. Hindi ko alam kung nakatanggap ka o hindi o sarili mo lang talagang desisyon ang pagpirma. Pero, hindi ko ma-imagine na ikaw gagawa ka ng isang maling desisyon na hindi mo pinag-isipan o pinag-isipan mo. Pero ako, feeling ko hindi mo pinag-isipan yan. Mas nanaig kasi sa'yo, alin, unang-una, kaperahan. Pangalawa, yung kung sinong nakaupo dun ka. Well, ikaw yung taong hindi ko maintindihan kung saan ka nanggagaling. Samantalang, ang Kagas family is bumak up sa pamilyang Duterte. Andun ka pa noong November 12, 2020, nakikipalakpak ka pa, nakikicongratulate ka pa, at nakikipasalamat ka pa sa ating BP Sara Duterte. And then what? Ngayon ano na? Nga. Diba? Nga na. Ano yun? Pikit mata, pirma. Patay mali siya, pirma. Sa tingin mo, ikinaganda ng pangalan mo ang pagpirma mo? Sa tingin mo, ikinaganda ng pamilya mo ang pagpirma mo? Itinayo mo ang karangalan ng pamilya mo sa pagpirma mo? No. Hanggang kaapu-apuhan, isa lang ang tatak na matatandaan sa pamilyang Kagas. Traidor. Yun, traidor. Ngayon, simula ngayon, na pumirma ka, 2025, pumirma ka sa impeachment ni BP Sara, isa ka ng certified traidor ng bansa. Ako magbibigay sa'yo ng certification. Total, may academy ako. Bibigyan na kita. Magpiprint ako. Agad-agad. Certified traidor ng bansa. Kasi, sa pagkakaalam ko, pag tinulungan ako, hindi ko man maibalik. Okay? Hindi ko man maibalik o hindi. Alam mo yun, ang isang taong tumutulong kasi hindi naman talaga humihingi yan ng kapalit. Pero, para sa akin, kilala mo ko. Kilala mo ko maayos na tao. Ganun yun. Hindi ibig sabihin humihingi ako ng kapalit. Pero ako, as bilang tao, tinulungan kita, alam mo sa sarili mo, kilala mo ko. Korap ba ako? Korap ba si BP Sara? Ganun yun. Okay? At hindi rin ibig sabihin na nagbablog ako, nakahiga ako. Tamad na. Oo. Hindi katamaran yun. Kahaya-haya ng buhay yun. Ibig lang sabihin man, ganun kasarap ang buhay ko para mahiga habang nagbablog. Okay? Ewan ko sa inyo, mga animal kayo, hayop kayo, pagtatampaling ko kayo, mga basher kayo. Hindi pwedeng masama lang pakiramdam ko, muna kahiga, tamad agad. Nakita niyo yung tagyawat ko, sandamakma ko, iniinda ko yan kasi masakit. Minom ako ng gamot. Oh. Itong mga to, napaka-judgmental, nakahiga ng bablog, sabihin sarap buhay. Kala nyo, hindi ko nababasa mga comment yung mga animal kayo, hayop. Sabihin yung tamad, nakahiga, nagbablog. Hindi pwedeng kagigising lang. Di ba sinabi ko naman kagigising ko lang? Itong mga to. So anyway, yun na nga. Balik tayo kay Kagas. Okay. So for you, Kagas, hindi ko alam, pero hindi naman kasi kita kilalang personal. Base lang naman sa mga nababasa ko. Ako,
Yun lang, tulungan ako ng isang driver na magbitbit ng mga na magbitbit ng mga dalahin kung busy-busy man ako. Mababansagan ko kaagad kasi siya na, ay, ang bait naman ng taon to. Pero ikaw, na nagbigay ng malalaking lote at land title sa mga farmers ng Davao Region noong November 12. Hindi lang naman yun eh. O hindi lang naman yun ang ginawa ni VP Sara sa Davao Region. Actually, na-priority nga ang Davao eh. Na-priority nga ang Mindanao noong nakaupo ang mga Duterte. Dapat nga magselos pa kami doon, di ba? Pero hindi kami nagselos kasi mas napaproud kami na ay wow, ang mga Mindanaoan umaangat. Pero sa inyo ikinasasama ng loob nyo yun. Tinitingnan nyo kung anong pasikat ang ginagawa nila. Alam nyo tawag doon? Evil eye. Binibigyan nyo ng evil eye ang pamilyang Duterte. Yun. So, ayan. Graduated ka na. And hindi natin alam kung sino pa sa kapamilya mo ang madadamay sa katangahan na pagpirma mo sa impeachment ni VP Sara. So, yun lamang guys. Okay? So, yun na nga, iniisa-isa natin sila, no? Ito lang naman opinion ko. Opinion ko sa mga nangyayari. Di ba, kanya-kanya tayo ng pag-iisip. So, ito, mga naiisip ko lang sa ko, bakit ginanon niya? Bakit ginanon ito? Di ba, alam niyo yun, meron tayong kanya-kanyang perception sa buhay na hindi ko lang din maintindihan. May mga ganito talagang klaseng tao sa ngalan ng pera. Kayang ipagpalit ang dangal na inshallah, hindi natin danasin sa buhay natin. Inshallah, ako, kahit natatamad-tamad ako nagbablog, di ba? Huwag po sana ako maging corrupt. Yun lamang po guys, at maraming salamat sa inyo. Para po sa lahat ng Dabawenyo, Davao Region, taga Mindanao, mahal na mahal ko po kayo. Ako po yung lubos na nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong pagpapadala sa akin ng message at mga comments. At ako po natutuwa talaga na tanggap nyo ako, mahal nyo ako, mga taga Davao, mga taga Mindanao. Maraming salamat po. Lahat po yan itatakel po natin dito sa channel na to, yung mga taong makakaliwa. Okay? Yun lang naman ibasa sa mga reaction natin. Okay? So maraming salamat po. Assalamualaikum.